Sampung probinsya at lugar sa Northern Luzon ang sinailalim na sa Public Storm Warning Signal number 2 dahil pa rin sa bagyong Dindo. Live mula sa Pag-asa, saksi si JP Soriano. JP. Arnold, sa mga oras na ito, ayon sa Pag-asa ay mas lalo lumalapit sa lupa ang tropical storm na si Dindo at sumailalim na rin ang mga lalawigan sa tropical storm signal number 2 ang ilang lalawigan. Sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, isinilalim na sa signal number 2 ang mga lalawigan ng Cagayan kasama ang Calayan at Babuyan Group of Islands, Isabela, Batanes Group of Islands, Apayao, Kalinga, Ilocos Norte, Abra at Mountain Province dahil sa tropical storm Dindo. Nadagdag sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Abra na kanina ay nasa signal number 1 lang. Signal number 1 naman Arnold sa La Union, Ilocos Sur, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Sa latest monitoring ng Pag-asa, Arnold, huling namataan ang bagyong Dindo sa layong 280 kilometro hilagang silangan ng Kasiguruan, Aurora. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 19 kilometro kada oras. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 75 kilometro kada oras at bugso ng hanging aabot sa 70 kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, posibleng unang tatama ang bagyo sa mga isla na sa Kalayaan, Babuyan at Batanes Group of Islands. Katunayan, posibleng ang sentro ng bagyo ay malapit na sa Santa Ana, Cagayan bago maghapon bukas. Alas 8 naman ng gabi bukas, inaasahang nasa 130 kilometers sa hilaga ng Apari, Cagayan ang tropical storm na si Dindo. Biyernes ng umaga naman inaasahan na nasa boundary na ro ito sa Philippine Area of Responsibility at inaasahang palabas na. Ang ulang dala ng bagyo aabot daw sa 15 hanggang 25 mm kada oras na may tuturing na heavy to intense rainfall. Ang diameter o lawak naman ng bagyo aabot sa 400 kilometrong diameter. Hindi siya masyadong malawak, no? Nasa katamtaman lang yung ganyang diametro, nasa 400 kilometers. May posibilidad kasi na pwede pa rin siyang tumama dun sa pinaka-tip ng extreme northern Luzon, dun sa may bandang Santa Ana, Cagayan. So yun yung binabantayan natin na baka may posibilidad niya tumama dun sa area na yan. At dahil dyan, Arnold, ay labis na pinag-iingat ang Pag-asa at ang Philippine Coast Guard ang mga mangingisda, lalo na yung mga maliliit na bangka sa paglayag dahil lubhang delikado dahil sa lagay ng panahon. At live mula sa Pag-asa sa Quezon City, ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Matapos na mahigit isang dekada, tinanggal na sa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site ng UNESCO ang Rice Terraces ng Cordillera. Dahil na rin yan sa bayanihan ng iba't ibang grupo na isaayos ang hagdan-hagdang palayan. Saksi si Jam Sasante. Ito ang tanawing pumawi sa pagod ko matapos ang 8 oras na biyahe at mahabang lakaran. Ang sikat na Rice Terraces ng Cordillera, natanaw ko sa unang pagkakataon nitong Pebrero. Gayunman, hindi ko maiwasang manghinayang nang makita ang mga gumuguhong bahagi nito, pati na ang mga tila inabandonang palayan. Naisip ko rin ang aking nasaksihang tanawin, tila iba na sa luntian at kamanghamanghang imaheng nakikita sa mga larawan. Kabilang sa mga itinuturing na dahilan ng pagkasira ng terraces ay ang pagkawala raw ng interes ng ilang katutubong magtanim dahil sa maliit na kita. Gayon din ang pagdami ng mga pesteng sumisira sa mga tanim at lupa tulad ng kuhol at earthworm. Ang Rice Terraces, taong 2001 pa nasa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Pero may pag-asa rin akong nabanaag noon nang masaksihan ko ang batsang o bayanihan ng ilang katutubo, volunteer at kawani ng gobyerno para maisaayos ang mga nasirang palayan. Sinesemento na namin yung embankments kasi nga rin yung may tinatawag tayong mga giant earthworms, sinisira nila yung canal lining ng mga communal irrigation systems po natin. At ngayong buwan nga, tinanggal na ng UNESCO ang Rice Terraces sa listahan ng mga nanganganib na World Heritage Site. Resulta raw ito ng matagumpay na pagsasaayos ng mga palayan, pagprotekta sa mga ito at tamang pamamahala. Pero kung hanggang kailan mananatiling wala sa listahan, nakasalalay na raw sa patuloy nating pangangalaga sa ating mga hagdan-hagdang palayan. Ako si Jam Sasante, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Ito ngayon ang kwento ng Pinoy Comics artist na nakapagtrabaho sa Marvel matapos madiskubre sa Twitter. Sa showbiz, saksi 90s girl band na Spice Girls nag-reunite para mag-promote na isang musical sa London. At sampito na tiling sexiest Pinay
ng MFHM. Huwag bibitiw. Sama-sama pa rin tayo magiging saksi.